po sa aton 8th day, sa aton 10 days of prayer. Kag as ako po ang atasan na magdumara sa mensahe para sa nila pang 8 adlaw. Ang aton po topic or title sa nipo na kagabiyon ay Love Our Family of Faith as Jesus Does. Ako po ay basahon ang insight ni Ellen G. White, then magakuha ako sa lupat na point sa nipo na akong mensahe. When the grace of Christ is expressed in the word and works of the believers, light will shine forth to those who are in darkness. For while the lips are speaking to the praise of God, the hand will stretch out in the beneficence for the help of the perishing. Read that the day of Pentecost, when the Holy Spirit descended upon the disciples, no man said that all that he possessed was his own. All they owned was held for the advance of wonderful reformation, and thousands were converted in a day. When the same Spirit actuates believers today, and they give thanks to God of His own. Charge me, charge me, charge me. As wide as far which work will be accomplished. Sa ito po naging basa ko, siyempre English, no na rin yung hindi ka maintindihan, pero alam ko na rin ito si yun, maintindihan niya dahil ito. Kita, translate ka. Sabi sa Tagalog, ano yung first point po na ako po naintindihan. Sabi sa Tagalog, di ba po, sabi ni ang pinaka mangarap ka that time sa panahon sa mga believers, sa mga apostles, na nakakonvert sila sa dumudamo sa usad ng kadlaw. Di ba po? Pero po, napaisip po ba kita na kaya pa ba yung sa panahon natin yan na mag-convert po sa thousands po? Magayon, mahirap, di ba? Kasi kaya sa panahon nila, wala pa masyado sa ginatawag na distractions, di ba? Yan na, grabe. As in, cellphone pa lang. Cellphone, mabakal ko na sa may kukalang 1.5 or 2K, makabal ka ng cellphone. Ultimo mga bata, hindi ko na mga cellphone sa panahon tayo. Grabe na gayon distractions na ginasabi. Aside sa cellphone, damo pa, nag-exist niya na pwede na ilingaw, pwede iiba ang attention sa usad na believer. That's why sa panahon tayo na masasabi ta na may lisod-lisod na ngayon. Pero, ginasabi po nga na pag abot sa Ginoo, wala sa imposible. Although malisod, pero wala, hindi sinabi na imposible. Ang first point po is, kumbaga, aton grasya po sa naton Ginoo na ahayag po siya pagi po sa istorya kag himo naton. Di ba po? Kag, syempre, istorya himo, sabayan na sa pananampalataya. Pananampalataya po na puro po na pananampalataya kag sa aton, dili dahil minakakita. Sa aton talaga. Kasi, makikita naman ng naton na makikita man sa iba na tao kung ano nga naton ginihimo. Kasi, isip kita, ay, kailangan mo kaya hindi ka natasakot na naman mga karakit. Dili. Minsan, sabihan kita na OA na masyado kasi erok sa lang ginihimo, at to permit, ani permit. Pero, dili ka lang pansin kasi amo ang tama kag amo ang
amon ginasabi ng taos-puso na pananampalataya yung ginasabi. Di ba po? Makikita sa atong hiwag, makikita sa atong istorya kung ano po kita na klase sa atong pagtuon. Okay. Basahan ko po diretso. The first angel's message of Revelation 14 announcing the hour of God's judgment and calling upon men to fear and worship Him was designed to separate the professed people of God from the corrupting influence of the world and to arouse them to see their true conditions of worldliness and backsliding. In this message, God has sent to the church a warning which had been accepted, would have corrected the evils that were shutting them away from Him. Had they received the message from God, from heaven, humbling their hearts before the Lord and seeking in sincerity a preparation to stand in His presence, the Spirit and power of God would have been manifested among them. The church would again have reached the blessed state of unity, faith, and love which existed in apostolic days when the believer were of one heart and of one soul. Okay po. Ako naman po, panduan na point. Sali po, kaya ko pa ako napag na point Kumbaga po, kapangyarihan po na ginasabi ni sa kapangyarihan sa Holy Spirit po na ginasabi, na bagay, ginasabi na pabayaan na lang siya na magdaloy sa atin. Di ba? Itinuring ng mga mananampalataya na hindi kanila ang anumang kanilang pag-ari. Sabi po ni di ba? Wala naging isang nasenda. Tanan po na yung hindi nila ginisip na para maging sigat ako, para maging kilala ako. Dili. Tanan na ginimo nila, ginisip nila para hindi sa Ginoo. Trabaho ko yun para tanan sa imo sa Ginoo. At syempre po, dili mo po kita papabayaan sa natong Ginoo. Lalo ka nakikita sa natong Ginoo natong effort. Di na niya po kita talaga kariguan sa aton mga kinanglan. Kung ano man po ito naton mga pagkukulang, pupunan po ito sa naton Ginoo. Kaya po hinimusan mga una na mga disciples po o mga tagasunod na tananigin mo nila, inisip nila para sa Ginoo. Kaya nano po kay dumulamuan na baptize na tayo sa panahon pa, sa unang panahon. Kasi po, selfless na masyado. Ultimo, sa ato nila, nag-isip kita sa pagkaon na Sila, nag-isip sa makaon nila, basta kayo makastorya sila. Hindi sila nag-isip sa inom nila, basta kayo naka-share sila. Bisa din sila tulak sa nila mga team, basta kayo naka-share sila. Grabe na conviction ang kailangan na sa panahon niya na grabe naman na-challenge sa atin. Kasi po, ikaw man daw, ikaw magtrabaho, maglalakad ka sa ikat istorya, na sabihin sa tao, di ba? Kabot ka lubo, makabot ka nila, maglalakad ka sa ikat istorya. Kumbaga, hindi na applicable ang ginihimo sa to. Kasi modern na natin So dapat modern naman na natin pamamaraan. Di ba po? Yung istorya na nabasang baray, saraduhan ka, magpatugtog na sa mamusod, wala na. Dili ka mamutihan. Sabihan ka lang sa, na natanda ko gani po ito, nakita ko sa Facebook, na igusad-usad na madre na gusto siya mag-share sa balay. Then, paglabas sa lalaki, nag-act ang lalaki as, nag-act ang lalaki as apa. Hindi mo na naging na yun, pag-share kasi apa nga Di ba? Madidali ka lang po, kita inananon. Pero basta, sunod sa to, mga tao na mga nagsunod sa to. Pero, i-share ko lang po kasi po, kita po, kung maluyan natin
maluya na itong conviction na gusto tayo yun ipadayo na landas. Dili kita maduli po. Dapat dili po 80%, dili sabihin na 98% kung kaya maglampas sa 100, ilampas ta. Kung amo din talaga yun natin pat na gusto agihan. Kasi po utro po, dili kayo masayon. Grabe. Pero dili masayon, pero dili kinasabi na imposible. Opo. Kasi po, ito po kasi po na una na nangyari, pwede ito po ito kwa na aral sa aton niya na bisan wala na kita sa kanan, wala na kita sa wala na kita sa wala na makaon, wala na mainom. Opo. Amin yung ginasabi po. Opo. Na makikita naman makikita man. Although siguro sabihin na dili kita makakita. Pero ang mga masunod, makikita nila. Kahit maalala nila. Patuloy po, ang mensahe ng Diyos ay tumatawag sa Iglesia. Sa pag-iiwalay at muling pagbabagong buhay, ang mensahe ng unang anghel ay ibinigay upang gisingin ang bayan ng Diyos mula sa pagiging makasalibutan at sanlibutan at tawagin sila pabalik sa taas, pusong pagkatakot at pagsamba sa Diyos. Ang pagtanggap sa mensahe nito ay mag-aatid sana sa pagsisisi, pagpapakumbaba at spiritual na pagbabagong buhay ng Iglesia. Opo. Di ba sabi po hindi na nag-announce po ang una po na angel para po sa diin. Siyempre po, para po tani ang mga tao na matuwid, kagad mga tao na hindi matuwid is malain na. Kasi po, kung ikaw po anak sa Ginoo, nagbabati mo ito ng mensahe, maintindihan mo na dayon. Wala na po ang ibig sabihin. So na, hindi po ibon. Ano na po masunod na maayaw pa sa pasensya sa Ginoo. I-ano mo po ano yung mga himo. Isasabi ko sa iya, ikakay mo ka sa istoryahan ka muna dua, one-on-one. Na kunado po, kunado ni mo, pag kunado ni mo, kumbaga, siyempre, nag-confess ka na, dapat mabawi ka. Di ba po? Siyempre, dahil mabawi ka, araw mo man sa sarili mo na pag ikaw lang, hindi mo kaya, hindi na nang masunod na maayo ka na sa kusog sa iya. Na para po mapadayon na imo pagbawi sa imo sa ating Ginoo. Pangupat po, ang kaparehong Espiritu ay magbubunga ng kaparehong mga resulta sa ating panahon. Kapag tinanggap ng mga mananampalataya ngayon ang pagpapakumbaba, pagiging mapagbigay, pagkakaisa at matapang na mananampalataya, muling mahayag ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos gaya ng panahon ng mga apostol, mararanasan ng Iglesia ang panibagong pag-ibig, lakas ng loob sa pagpapakatotoo at ang Panginoon ay magdarating araw-araw na naliligtas. Hindi po, linaw-linaw po ang pakasabi po. Marang pinagkaiba kung tutuson. Kung ano ang hinimo sa itong panahon, kung ano ang pwede natin himuon niya na. Kung kaya nila himuon, ibig sabihin, kaya man natin himuon. Kasi po, utrong ko, dili imposible, manisawag, pero dili imposible. Pero kasi po, sa time nila, iba man sa destruction man na, grabe man sa time nila. Opo. Yes po, ginapatay sila. Opo. Ginapatay sila. Sa ato lang yan na po, paano? Sa utak na bira, ginapatay ang utak ka. Sa nila, ginapatay lawas. Sa ato ng utak ka, ginapatay. Di ginapatay po na malilimot na kita sa atong Ginoo. Kasi po,
pag-asambaw na nato ng mundo. Amo po yung gina-point sa na po na ginapatay nato utang. Di ba po? Pag nangyari po na una, dua, pagtulo, tapos kita pa na namong giniimunta, mangyayari po is makikita sa nasa palibot natin, makakurious nila, kasi po, makashare kita, makabulik kita sa tao, makabulik kita sa tao, sa istorya natin. Pero, magbago sila, di na natin nila kaya. Ang may kaya po sa Ginoo. Kaya nga sabi na, kung kaya mo mag-share ka. Okay na, mag-share ka. Umaw ka. Alam sorry, sabi niyo. Tama nito. Kasi po, kung tuod, sabi nga tama nito na winner code or what you are chosen. Di ba po, gano'n may sinabi ko ito siya? Kasi po kung tuod na, magiging tao ka sa Ginoo, bisan hain ka. Basta kayo makabatik ka lang, bisan tumigamay na istorya halin, mensahe halin sa Ginoo, magiging tao ka na. Kag damo na po sana sa naging buhay na testimonya. Dili lang sa dati ng panahon, hasta yan ang nangyayari po na. Nawa po na akong gamay na mensahe, makagandad or ma-refresh po aton, mapaisip kita kung ano ba talaga natin purpose na kalimutan. Kaya syempre din po, sa ato na kung kulang pa sa pamatyag natin, aton po dagdagan. Ano aton Ginoo pag-aaton sa bawat sa nakagabihan.